Wami Chongson may sinabi sa Barangay Ginebra ngayong darating na Game 2. Barangay Ginebra versus San Miguel Beermen Game 2 prediction. Makakabawi nga ba ang San Miguel o makakadalawa ang Barangay Ginebra? Nung Game 1 pa nga lang, ramdam na natin yung chess match ng dalawang kupunan. Barangay Ginebra ang nakakuha ng panalo nung Game 1 at ang tanong ngayon, paano nila ulitin yon ngayong darating na Game 2? Lalo na't siguradong may adjustment na gagawin at gigil ang San Miguel na bumawi. Konting recap lang. Noong Game 1, malinaw yung naging game plan ng Ginebra kung saan hinayaan nila na si Junmar ang trumabaho. Ang resulta, monster performance kay Junmar with 20-20 performance, pero halos wala siyang nakuwang tulong mula sa kanyang mga teammates. At ang malaking factor dito ay uminit yung outside shooting nila Ralph Koo at Norbert Torres. At ngayong darating na Game 2, ito yung kailangang gawin ng Barangay Ginebra. Una sa kanilang listahan ay ulitin lang nila yung ginawa nilang depensa kay Junmar, pero this time mas malinis. Hindi na nga nila kakailanganin pang baguhin yung formula nila noong Game 1 na pag-double team kay Junmar Fajardo. Dahil ang reality, hindi nila kakayanin si Junmar ng one-on-one. Kaya naman kailangan ipagpatuloy ng Ginebra yung late double team nila kay Junmar. Puwersahin itong pumunto sa loob ng painted area at ikat ang mga passing lanes papunta sa mga shooters ng San Miguel. Kailangan lang nila yung ipagpatuloy ngayong Game 2, pero this time, kailangan mas malinis yung kanilang galaw. Umiwas sila sa foul trouble dahil napakarami nilang free throws na ibinigay sa San Miguel noong Game 1. At ang pinaka-importante ay hindi uminit sila CJ Perez, Marcio Lassiter at iba pa. Pagdating naman sa offensive side ng Barangay Ginebra ay atakihin lang nila ng atakihin si Junmar Fajardo. Isa sa main goal ng Ginebra ngayong semifinals ay pagurin si Junmar. Atakihin lang nila ito ng atakihin gamit yung kanilang pick and roll and pick and pop, dahil yan yung kahinaan ni Junmar. Hindi niya kayang makipagsabayan pagdating sa takbuhan. Kailangan ring ipagpatuloy ni Norbert Torres yung kanyang ginawa noong Game 1 na tumira lang ng tumira sa 3-point area. Dahil once na pumapasok na yung outside shots ni Norbert Torres, ay mapipilitan si Junmar na mag-close out at doon na magkakaroon ng opening yung mga slasher ng Ginebra gaya ni Scottie Thompson at RJ Abarrientos. Dahil once na mag-close out na si Junmar kay Torres, ay luluwag na yung painted area. Hindi lang si Norbert Torres yung kailangang magbaon ng mga outside shots. Kasama dapat niya dyan si Ralph Koo. Noong Game 1, dalawa silang uminit sa 3-point area. Kaya yung ending, dalawang big man ng San Miguel yung nasa labas. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si RJ Abarrientos na mag-step up dahil napakaluwag ng painted area. Sa ngayon ay dapat i-anticipate ng Barangay Ginebra yung magiging counter ng San Miguel Beermen. Pero kung magagawa nga ng Barangay Ginebra yung mga nabanggit natin kanina na atakihin lang at pagurin si Junmar Fajardo at huwag hayaan na mag-step up ang ibang San Miguel players, ay malaki yung chance ng Barangay Ginebra na makadalawa sa darating na Game 2. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Wami Chongson may sinabi sa Barangay Ginebra ngayong darating na Game 2. Gigil nga na bumawi ang San Miguel Beermen matapos silang talunin ng Barangay Ginebra sa nakalipas na Game 1. At isa nga sa mga gigil na bumawi ay itong kanilang gwardya na si Wami Chongson. Dahil ayon nga sa kanyang naging latest interview ay hindi nga raw naging maganda yung kanilang performance noong Game 1. At isa nga daw siya sa pinakakailangan mag-step up sa darating na Game 2.
Ipinapangako nga netong si Wami Chongson na babawi ang San Miguel at kailangan niya nga raw na mag-step up dahil hindi naman daw pwedeng si Junmar lang yung tatrabaho sa kanilang kupunan. Para sa akin mga chong ay expected talaga na mag-i-step up yung ibang mga players ng San Miguel. At tingnan natin kung isa nga ba si Wami Chongson sa mga mag-i-step up. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Nagigil si Wami Chongson na mag-bounce back. Sino rin sa tingin nyo ang makakakuha ng panalo ngayong Game 2? Makakabawi ba ang San Miguel o makakadalawa ang Hinebra? I-comment mo lang dyan sa ibaba.